8,000 watch hours. Yan na yung bagong requirement ni YouTube para ma-monetize tayo. And hindi ko alam kung anong mafi-feel ko kasi alam mo yun, parang recently lang talaga ako nakapag-post ng 2 videos per week consistently. Hindi naman ako na-discourage, nagulat lang talaga ako and akala ko i-implement na siya like next month or something. Pero nabuhayan ako ng loob noong nalaman ko na sa next year pa naman pala siya, like Feb 1, 2027, which is actually my birthday. So, meron pa tayong ilang months para talaga makuha yung 4,000 watch hours na current na requirement ni YouTube para ma-monetize tayo. Yung questions na meron ako ngayon, is it going to be back to zero ba kapag hindi natin na-hit yung current requirement by next year? Or magko-continue ba siya? Hindi ko pa talaga alam kung ano yung mga kalakaran dito, sa pagiging YouTuber. Hindi ko talaga alam kung ano ng next step ko, pero nanonood-nood ako ng videos kapag kapag yung task na ginagawa ko allows me to listen to podcasts or i-play yung YouTube videos sa background, just to get some inspiration or ideas from other YouTubers or YouTube creators. Kasi ayun nga, I promised myself na I will be taking content creation seriously nung pag-start ng 2026. I'm very proud sa progress ko. Kasi ayun nga, I was able to post consistently dito sa YouTube and 2 videos per week siya kasi yung nangyari parang nakapag-bank ako ng maraming videos. So ayun, naisip ko na why not i-try natin na 2 videos per week yung i-upload. And I was able to do that parang 3 weeks or 4 weeks consistently. So, which is I'm very proud. Yung sa iba ko namang platforms like sa Instagram, hindi masyado kasi minsan ino-overthink ko pa rin talaga kung ano yung ipopost ko or kung tama ba yung mga pinagpo-post ko. Tapos biglang mag-change na naman yung utak ko kung sino yung tatargetin ko na market. Mga ganong bagay. Pero at least nabibuild ko na talaga yung habit ng paggawa ng content kumbaga. And I feel like meron namang mga improvements sa editing ko kasi yung mga na-realize ko the moment I started posting videos sa kahit anong platforms, talagang mapapansin mo kung ano yung mga bagay na pwede mong ma-improve sa next video mo. Talagang nakakatuwa siya yung process pero hindi talaga siya madali, like especially if ikaw lang talaga yung gumagawa ng lahat from ideation to filming, editing, publishing. So, I'm really, really challenging myself na talagang mag-double down sa paggawa ng content dito muna siguro sa YouTube para, ayun, hopefully ma-hit natin yung 4,000 watch hours before ma-implement yung bagong requirement ni YouTube. Tapos, I feel like kasi na dapat sa watch hours ako mag-focus instead of the subscribers kasi feeling ko naman susunod at susunod yung pag-increase ng subscribers kapag maraming nanood sa mga video natin. So, I would really appreciate you guys if you can leave a comment down below and let me know kung ano yung mga gusto nyong makita dito sa YouTube channel kasi honestly, ginawa ko tong video or ginawa ko tong YouTube channel ko just to document our life para naman meron kaming mabalikan in the future na mga memories. Pero I also want to make this your own channel as well. That's why I want to hear your thoughts. Gusto kong magbigay kayo ng ideas or suggestions dyan sa comment section kung ano yung mga videos na gusto nyong gawin ko. So, in this channel, I always talk about paano maging virtual assistant, mga virtual assistant tips, about sa Kia Sonet. Basically, sa mga bagay na meron akong alam kahit papaano. Meron akong napanood na video kung paano nila na-hit yung 4,000 watch hours and yun muna yung itatry ko na strategy para ma-hit yung 4,000 watch hours. Pero I also asked ChatGPT naman, sinabi ko sa kanya yung current situation ko and may nabigay naman siya like nag-ask kasi ako kung paano ba kino-compute yung watch hours. So, hindi ko pa siya na-gets pero meron siyang mga sample computations kung paano. So, titingin ako dito sa my monitor ko para ma-explain ko kung ano yung sinabi ni ChatGPT sa akin. So, yung example niya dito, let's say you upload a 10-minute video. Yung scenario 1,
merong 1,000 views yung video mo. Tapos, yung average na person will watch for 5 minutes. Yung 1,000 views, i-times mo sa 5 minutes, that's a total of 5,000 minutes. Tapos, yung 5,000, i-divide ng 60, and that will result to 83.3 watch hours. So, ayun yung makukuha mo sa video na nagkaroon ng 1,000 views. So, example number 2 is meron kang in-upload na 20-minute video and yung average view duration is 8 minutes. Tapos, yung views na nakuha mo sa video is 5,000. So, that would be 5,000 times 8. That's 40,000 minutes. Tapos yung 40,000 i-divide ng 60. So, meron kang 666.7 watch hours. So, sabi niya dito, hindi mo naman kailangan ng viral videos. Kailangan mo lang ng videos na makakagain ng clicks and talagang magsistay yung viewer para panoorin yung buong video mo. Sabi niya pa dito na hindi mo kailangan pahabain yung video mo, hindi mo kailangan ng mahabang video. Yung secret lang talaga is to make videos that people actually want to keep watching. So, you really need to make sure na ikiklik nila ang video mo, papanoorin nila hanggang dulo. And nagbigay pa talaga siya ng mga ideas kung ano yung ifo-focus ko para ma-hit namin yung 4,000 watch hours before Feb 1, 2027. And ayun, siguro i-mi-mix ko na lang siguro din yung mga tips na binigay ni ChatGPT and sa video na napanood ko kanina, which is actually parang similar lang din naman sila ng mga tips na kailangan kapag gagawa ng video, maganda yung thumbnail and kung ano yung nakasulat sa thumbnail dapat yung content mo is talagang related doon. Hindi tayo dapat maging clickbait kumbaga. Kasi once na nag-click daw sila sa video and they realize na yung thumbnail hindi naman pala related doon sa content or sa video na ginawa mo, hindi sila magse-stay hanggang matapos yung video mo. So, aside sa thumbnail, kailangan ng magandang title. And usually kasi sa mga nakikita ko na YouTube strategy or growth tips, sinasabi nila na kung ano yung nakasulat sa YouTube title mo, dapat ibahin mo yung kung anong isusulat mo sa thumbnail para hindi masayang yung real estate or yung chance mo to actually grab the attention or make people click doon sa video mo. So, kailangan ibahin mo naman ng konti or kahit like phrases lang yung ilagay daw sa thumbnail. So, ayun nga. Maybe I'll keep posting 2 videos per week. Hopefully, kayanin natin. Kasi I feel like hindi ko naman kailangan talaga mag-edit ng todo-todo kasi more on education naman tayo, more on information. So, I feel like kahit hindi naman ako maglagay ng kung anik-anik sa video as long as I'm able to communicate properly or I'm able to give the information that the viewers are looking for, then that would be enough. So, ayun. And I think importante pa rin naman yung SEO para, alam mo yun, mas ma-discover or mas discoverable yung video mo kapag sinesearch ka ng tao sa Google or, I mean, sa YouTube. Ayun, I feel like importante din pala yung mag-respond sa mga comments if ever man na may mag-comment sa video mo. Kasi doon magsa-start yung pag-build ng trust, pag-build ng community, and para naman ma-feel ng audience na talagang nagre-respond ka or approachable ka and friendly kumbaga. So, ayun, parang important din siya. So, kasama na din siya sa strategy ko and ayun nga, I feel like hindi pa naman ako nagpa-panic. Marami actually ang na-discourage and meron akong napanood na video kanina yung reaction niya din, about sa 8,000 watch hours. Parang na-discourage daw siya. Parang ako hindi naman na-discourage, parang nagulat lang talaga ako. Siguro yung panic ko later na kapag malapit na talaga yung deadline. So, for now, we'll just focus on what we can do. And, ayun, hopefully, samahan nyo ako sa journey ko and mag-a-update naman ako kung ano yung resulta sa mga pinagagawa natin. So, actually, currently, I have 600 something na watch hours. So, I guess that's good enough para sa start. Yeah, at least meron na tayong nasimulan. And I'm really, really happy na I actually decided to
start posting again here sa YouTube kasi siguro if pinag-next year ko pa naman siya, baka hindi na talaga ako mag-post kapag in-announce or kapag nalaman ko na 8,000 watch hours na pala yung requirement. So, it's actually overwhelming especially for new creators like me. Pero ayun, challenge natin 'to. So, hindi puwedeng mag-give up na lang tayo na hindi naman natin tina-try yung best natin or alam mo yun. So, kailangan nating mag-take action. Kailangan nating gawin kung ano yung makakaya natin para at least pagdating ng araw, masasabi naman natin na we tried and we'll keep trying. So, parang I guess if hindi man natin ma-reach yung 4,000 watch hours before 2027, we'll just have to keep going kasi dream natin 'to and if we really want something, kailangan natin talagang maging consistent, 'di ba? And magpatuloy kahit na feeling natin walang nangyayari. So, ayun, I think yun lang naman for today's video. Thank you so much for watching and please leave comments. I'd love to hear from you guys. And if hindi ka pa nakapag-subscribe, please consider subscribing to my YouTube channel and leave a comment down below. Suggest kayo ng mga videos natin. So, ayun, thank you so much sa mga subscribers ko ngayon. Hopefully, panoorin nyo yung videos ko and I appreciate your support. I appreciate you guys. So, ayun lang. Thanks so much again for watching and I'll see you on the next one.